at tatakutin ka. Sasabihin, sir, LTO at saka LTFRB gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. Dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli. At kung hindi nila Ang pang-abuso at maling pagpapatupad ng DOTR, nakakapikon at saka itong PNP. Video, walang ganon. So far wala pa naman po. Okay. Pero paminsan-minsan, pag sabihin mo makasama mo, huwag masyadong kaskasero sa EDSA, ha? Hindi, talaga, I'm just telling the truth. Kuminsan, yung MMDA, pinapalo na yung mga boss ninyo, ay pa nyo umalis. Hindi, para maging patas tayo rito. Mamaya, pagalitan natin yung mga traffic enforcer, pero siyempre, dapat you have to police your ranks. Sino pa nandito? For the Metro Manila Taxi and Regional Association, we have Mr. Jerry Donesa, the president, sir. Okay, ayan. Mr. Jerry Donesa, sir, good afternoon po sa inyo. Yes sir, good afternoon po. Mr. Junior President po ng mga taxi driver. So, based po sa aming na-experience, no, ito sa, dahil ako po yung legit na namasada po ng taxi, unang-una po itong enforcer ng Caloocan, sa dulo po ng LRT station sa Monumento Circle. Kahit siguro sa inyo, iba sa inyo dito naka-experience din, na kapag gumilid ka na ako dito sa dulo ng LRT, papasok ng Rizal Avenue, paparahin ka nila. Anong sasabihin sa iyo? Wrong lane, swerving, at tatakutin ka. Sasabihin, sir, 2.5 yan. At magsiminar kayo dyan. So, ang gagawin ng motorista, makiusap na yan. Maglalagay. Pagka 2.5 ang pinag-usapan, malaking mabigat din yun. Lalo sa amin na malit lang ang kita. Sana, huwag naman sanang ganun na parang binabantayan na lang nila yung kaunting kimbot lang ng mga motorista at hinuhuli. Hindi naman traffic yung kanilang inaasikaso eh. Yung panghuhuli ng mga driver na dumadaan doon. So, mayroon akong pasahero na empleyado mismo ng City Hall ng Caloocan. Minimum lang yata ang sahod nila pero ang laki ng mga tiyan ng mga enforcer. Saan ang galing? Paano na papalaki yan? At saka isa pa, babagitin ko na rin po yun sa Manila po. Yung mga ibang enforcer dyan, hindi naman lahat. Nagtatago sa isang poste. Konting kimbot mo lang, ayun na, sa gitna, tumatakbo. Kalabay ng huli magnanakaw. Sana po ay magiging fair tayo sa lahat ng bagay. Kung enforcer kayo at kayo nagbabantay dyan, lumantad kayo sa motorista, hindi yung nagtatago po kayo sa gilid. Yun po ang aming kahilingan. At saka po, isa pa po, nakiusap po kami sa, nandito po yung MMDA, no? Sa chairman po ng MMDA. Hiling po sana namin na itong mga U-turn slot natin sa EDSA. Sana alisin na po natin yung mga MMDA dyan. Kasi may stoplight up po tayo eh. So ang ginagawa ng MMDA dyan, konting kimbot lang, yan naman, hinuhuli na naman nila. Pero hindi yun. Teka pala, Sir Jerry, let me interrupt. So ayaw mo nagtatago yung mga MMDA, traffic enforcer, dapat lumantad. Pero kapag nakalantad sila dyan sa U-turn, ayaw mo rin. So saan sila? Hindi naman. Saan sila pupuesto? Hindi naman sir. Actually, sa EDSA talaga, dapat wala na pong enforcer. Kasi po may stoplight naman po tayo. Sir, tama lang may enforcer sa EDSA. Para in case na kailangan ng assistance ng mga motorist, nandiyan yung MMDA. That's important. But anyway, nakuha ko na yung point mo, yung sa Caloocan na konting kembo, totoo yun. I've heard a lot of stories kagaya po sa inyo na na-encounter ng hindi lamang taxi drivers, kundi maski ng mga sa motorista driving a private car. So, totoo po yun yung kwento ninyo. Pero kailangan din natin mga traffic enforcer sa mga iba't ibang kalye, sir. Kasi kung alisin natin mga traffic enforcer, di magkakaroon ng chaos. Ibig sabihin, kanya-kanya na silang gawa ng violation yung mga tao. Pero I agree with you, wag magtago. Diba? Para ma-prevent na lang siguro yung pag-violate ng isang motorista sa daan. Comsec, sino pang present? For our tricycle operators and drivers, we have Naktoda, Mr. Ariel Lim, and for Pamplona 1 Toda, we have Mr. Rondel Dizon. Okay. So, yes. Umpisa natin, tricycle. Sino yan ulit? Si Ariel? Yes, Mr. Ito. Yes, Mr. Chair. Mr. Ariel, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Pasensya na po, hindi ako naka-attend sa mga nakaraang hearings. Okay lang po, sir. Mr. Chair, ako po ay nagre-represent dito ng NACTODA, pero dahil sa wala yung ibang kasama ko, ako rin po ang National Chair ng National Public Transport Coalition kung saan pati mga truckers kasama. Hindi po nakapunta rito yung SITAP, HATAW, INTA na mga organisasyong malalaki ng truckers sa
na may problema po dyan sa Arten. At Mr. Chair, magtatanong lang po ako sa inyo dahil kailangan po idaan ko sa inyo. Ano ho ba yung paraan para hulihin? Hindi ho ba, Mr. Chair, pwede bang pakitanong sa LTO o sa ibang ating di ho ba kinakailangan may initial violations bago tayo mampara o manghuli ng anumang uri ng sasakyan? Nasa batas po yan, pero yan po ang problema ng buong Pilipinas, Mr. Chair. Nabanggit ko yung kanina, sir. Diba? Buong Pilipinas po, ang tricycle nasa buong Pilipinas. And pangalawang tanong ko, Mr. Chair, pwede masagot po nila, bakit po ang mga enforcer, even LTO, hindi po mga organic, puro JO. Pag nareklamo mo, wawawala na. Ano pong habol ng motorista? Alam po yan ng ating butihing kongresista, si Congressman Bonnie Busita, na talaga pong pinag-uusapan namin palagi yung mga pagkakamali. Katulad ho ng policy, Mr. Chair, marami ako bibigay na posisyon. Yung pong LTO at saka LTFRB, gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. So, huli ng huli, 200,000. So, lahat ho hinuhuli. May mga instance po na problema ngayon, even in Mindanao, ang tingin ng mga tao sa Mindanao, pinag-iinitan tuloy sila dahil sa politika. Sana naman po hindi mapasok doon. Dahil Davao pa nangyayari mismo. Mr. Chair, nagpunta po ako rito para hilingin lang sa committee na to na dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli. At kung hindi nila matranslate, Mr. Chair, yung kanilang ginawang mga MC, dahil iba po ang kanilang mga pagkakaunawa, hanggang ngayon hindi nila masagot for more than a year. Mr. Chair, na sumulat kami, wala pong kasagutan. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan ko po silang lahat, ang request ko lang sana po Mr. Chair, na sa pamamagitan ninyo at ng Committee ng Transportation sa Kongreso, matapos na ito kasi po hindi po biro. Una pong question namin, yung pong JAW na nagtatakda ng 1 milyong tubos sa mga bus na nahuhuli na sinasabing color room, 200,000 sa mga van, 100,000 sa taxi, 50,000 sa jeepney, 12,000 sa tricycle. Ito po ay naging hindi po tumino ang driver dito. Ito po ay naging dahilan ng korupsyon ng buong enforcement group sa buong Pilipinas because of this. Katulad po namin sa tricycle, iba-iba kami ng lugar, iba-iba ang local government unit nagpapatakbo, pero hindi po magkakapareho yung kanilang mga tubos. Iba-iba pong tubos. Mas mataas pa nga sa probinsya, mas mataas pa sa local government yung tubos kaysa po sa national government. Na alam naman natin na under the law, hindi po pwedeng tumaas yung sa lokal, sa national. Kailangan magpantay o bumaba. Pero ito po yung talagang kalakaran at ang ating pong mga transport driver, wala po sa trackers hanggang sa pinakamaliit na pareho namin, hanggang sa bagong unit ng mga motorcycle taxi na kinikilala na bilang pampasada sa buong Pilipinas, ay nasasaktan na, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ayoko sanang magsalita ng pero ginawa po itong palabigasan ng ating mga enforcer. Sa MMDA, sorry, hindi nyo ako nakikita palagi. Never akong tumungtong sa mga opisina nyo. Lagi akong nagrereklamo sa tamang lugar. This is the right na tama po na pag-usapan sa Senado dahil po yung pong mga ginagawa ninyong mga kung ano-anong mga programa, hindi po wala pong batas Naintindihan po namin, Mr. Chair, di ba, na may karapatan sila. Pero pag wala pong batas, wala po kaming proteksyon. Ibig sabihin, anytime, sinasabi ko nga sa ating ASIC sa LTO, nagpapasalamat ako, sinagot niya naman, Mr. Chair, pag nahuli ka, lalo na sa LTO, pupunta ka sa adjudication board nila. Sino po ang mag-ano sa'yo? Maghihiring sila. Lagi po kayong talo. Umakyat ka naman, ang policy, umakyat ka na naman po para sa appeal, sa direktor. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang huling appeal mo sa ASEC ng LTO. Pag wala pa rin doon, korte na ang punta ninyo. So Mr. Chair, mahirap pong magdemanda sa korte sa dami kong pinapile na case dahil hindi po biro ang magbayad. Wala po kami kakayahan. Pero nandito tayo ngayon, Mr. Lim, thank you. Maraming salamat, Mr. Chair. Opo. Para gumawa tayo ng batas na kung saan yung mga traffic enforcer o pulis na namamara dahil lamang mangharas at naabala yung isang motorista sa maling pagtiket sa kanya, mananagot. Pwede siya masuspinde. Yan ang batas na ginagawa natin ngayon. That's why we're here to talk about that. Yung Tricycle Association, meron? Mr. Rundel Dizon of Pamplona 1 Toda Las Piñas. Mr. Dizon, ano po yung usual problems na na-encounter niyo po sa kalye? Mr. Chair, good morning po, Sir Idol Rafi. Kami naman sa amin sa tricycle sa Pamplona 1, wala kaming masyadong problema kasi masituate na sumusunod po kami sa tamang regulasyon. Unang-una yung aming mga driver's license, kailangan updated siya.
aming mga TRU, and of course, ang aming prangkisa. Maliban lang po dun sa mga, minsan yung isolated cases lang po, Mr. Chair, yung halimbawa, tatawid kami sa kabilang rota namin dahil sa emergency cases. Halimbawa, mayroong mga inaatake na kapitbahay, kamag-anak ng tricycle na hindi na siya nag-aantay ng responde, siya na po mismo maghatid sa ospital. Minsan tatawid na po kami, Mr. Chair, sa aming rota. Pero isolated cases naman po, and then nakikiusap naman po kami sa mga traffic na pagbigyan kami kasi hindi naman siya araw-araw namin ginagawa o ano lang siya, yung emergency purposes. So far po, wala po kami masyadong problema po sa amin. Maraming salamat po. Meron pa ba? It's for ride-hailing company, sir. Okay. For Move It, we have Mr. Arnold Rain Jacinto, General Manager, to be followed by Grab, Mr. J. Laganzon. Okay. Kanina narinig naman natin yung mismong rider nagkasabi ng mga reklamo nila. Okay, unless meron maidadagdag yung present dito na taga-Grab or Move It. Yes, Mr. Chair, I'm Wayne Jacinto for Move It. So, Mr. Chair, nakakarating po sa amin normally yung mga problema sa mga signs sa daan. So, yung clarity of signs lang sana kasi minsan hindi nila alam, lalong-lalo na pag merong sign na nakalewat. Excuse me, Mr. Bonifacio, hindi kita nakita nasan. Bigyan natin ng video. Meron siyang audio pero wala siyang video si Mr. Bonifacio. Paki-adjust. Sir, can you turn on your video camera? Ay, sorry. Ito po. Ayun. Yan. Go ahead, Mr. Bonifacio. Yun nga po yung mga naging problema kasi walang mga clarity ng mga signs. So, minsan, hindi mo alam kung sa isang kalye kung pwede kang dumiretso o kakaliwa ka lang. Ngayon, wala namang marking na left lang to o diretso lang to. Minsan po, pagkakanan ka, may mga nakasulat na no rider, no red signal, pero may mga kalye na wala namang nakasulat na no rider, no red signal. Ang nangyayari po nito, pag kumanan sila, nahuhuli sila. Yung clarity lang po sana ng mga signs para po sa lahat na sana maging uniform po no, sa lahat ng NGU, although hindi naman natin ito kontrolado, pero nagiging mitsa po kasi ito ng pagkahuli nila. Doon na nga nagkakaroon ng pagtatalo kasi minsan hindi naman pala malinaw yung mga signs sa daan. So yun po yung mga karaniwang na encounter ng ating mga riders sa Move It. Thank you po, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Mr. Bonifacio. Meron pa? And finally, for Grab, we have Mr. J. Laganzon. Mr. Laganzon, magandang hapon po sa inyo. Mr. Laganzon? Okay, meron siyang video, wala naman siyang audio. Mr. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Chair. Dane Fajardo po, Grab po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pamukha lang din po ng sinabi ni Sir Wayne. Sa Grab naman po, ang kadalasan pong mga feedback na nare-receive po natin sa ating mga Grab driver partner, yung paghuhuli po pagdating po sa color coding, yun naman po ang kalimitan na lang tinatanong. Alam naman po natin na pagka Grab driver po ay exempt po sa coding, except po sa certain areas like Makati and Las Piñas po. Ngunit pagka nahuhuli po sila, bukod po sa pagkuha ng kanilang mga lisensya, hinihingan pa daw po sila ng mga ibang dokumento tulad ng mga PA at mga papel nila na napapatunay na Grab driver sila. Bukod po doon sa nakikita na ng enforcer na mga driver as na nakalagay po sa kanilang mga kotse. Pero bukod po doon, Mr. Chair, wala naman pong ibang pinaka-concerns. Yun lang po. Pagdating lang po sa coding, nag-abide naman po ang ating mga Grab driver partners pagdating po sa coding, lalo na po sa Makati area. Pero doon po sa iba, ang request lang po nila, kung sakaling huhulihin po sila at nakita naman po na yung sasakyan may MMDA sticker din po, nakita rin po na may Grab driver app at may pasaherong sakay, sana po hindi na po mahingan ng iba para mga dagdag dokumento para rin po makadiyahin na rin po kagad ang ating mga driver partner. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Comsec, meron ba? Yun na lang. Okay. Before I proceed, since nandito si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang gustong sabihin or opening statement, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rose Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Lapitulpo.
Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamaang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan may mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling paghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho. Hindi na babayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po dito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, PNP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Air Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366, Fair Traffic Apprehension Act, matapos ang ilang mga hearings sa Committee on Transportation, ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Pan-Rider Party List at ng mga kababayan nating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Meron akong nasagap pala sa news lately. 2 weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo ng isang MMDA traffic enforcer. Meron ba tayong taga-MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan,
ang ginawa, iniskortan, papunta pong kondo niya. Sino man yung Poncio Pilato sa SUV at sobrang super VIP treatment, hinatid pa. Naging escort patuloy kayo po, yung traffic enforcer. Yes, Mr. Chair. Good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Totoo po yun nung madaling araw ng July 28. May dumaan na private SUV sa bus lane counterflow from Guadalupe going to, I think, Buendia. It was monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang MMDA Metro Base ng enforcer, actually tatlong MMDA traffic enforcers. So dun po sa command center ng MMDA, kompleto po doon, may PNP. Sir, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Proceed, sir. Yes po. So the three enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung SUV at pinatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the exclusive jurisdiction of the Sir, pwede paki-shortcut. Yes po. Sino po yung sakay ng SUV at bakit po siya inescortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang Bakit siya pinigil ng super VIP treatment? Ang nag-escort po sa kanya, hindi po MMDA. Sino po? From SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya, 2 Coast Guard and 1 personnel of SAIC under DOTR. MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naniniket sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala akong paniket yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued. A ticket was issued for illegal counterflow and reckless driving. Okay. Although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga from different agencies enforcers. So the MMD enforcer. Kaya pala, sir, okay. Yes. Sino po yun yung sa SUV? Alam po ng DOTR. So, DOTR, I need the name of that person. His name is Christopher Lim De Vera. Christopher Lim De Vera. Ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga-gobyerno ba ito? Christopher Lim De Vera? The investigation is ongoing. Itong si Mr. Christopher De Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, we were not there, but ang initial report was nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So, kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sasakyan. Bakit iniskortan pa siya po na bahay? Naging baby pa sa tuloy siya ng DOTR. Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with what? Mr. Rivera po, yung driver, sorry. Yung muna, sino ba ito si De Vera? Anak ba ito ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit gano'n na lamang yung itrato to? Maging yung polis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Na-issue siya ng ticket, regardless kung sino man siya doon, kung sino man siya na Poncio Pilato. Ito lang DOTR, nakakapikon, at saka itong PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving, siyempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yun, kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniskordan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkano kadahilanan? Mr. Chair, if I may, I was able to get the information po, i-relay ko po. I'll just continue from Secretary Lim. So, anong nangyari po, tama po, no, may dumating po mga kapulisan, and then eventually po, nung dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang actual po nangyari, so nag-back po, no, to go back to the nearest exit. Ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC.
So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, sa presinto po, which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Teka muna, so bakit pinalis yung police? Ba't usang umalis yung police o pinalis yung police? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga police? Siguro po, no, I will make a Do you have the conclusion. name of those policemen? Wala tayong name, ano? We have no name yet, Mr. Chairman. That's why it's still, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung police ba pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa mga police? Not that we know of, Mr. Chair. That's why we're asking. May inabot ba dun sa mga police? Ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung police for nothing. So kaya siguro, so hindi nila ko yung pangalan. Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sino ang tumawag ng police? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Yung police po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. We were able to get the name of the two policemen. We already endorsed it to DILG yesterday for their own investigation because lumapit naman po sila and yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga police na lasing yung driver. The enforcers told them na chief, mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag-take over na doon. Hindi lang sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, one-way siya, counterflow siya, doon pa lang, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, inipaw niyo kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, we already gave the names to the LG yesterday at the House of Representatives hearing at under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yan o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi po ang nangyari when umalis na po yung PNP and MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala. Mr. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that dapat sa police station po inatid. Correct. So ano nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. investigated. This was 2 weeks ago. So continuous pang investigation? Yes, because they're interagency po. Merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya pero sa part lang ng DOTR. So dahil inamin mo, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So sabi niyo, your people are being investigated, those who are involved. So for 2 weeks, you keep investigating hanggang wala pang resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para kung nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, at ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Baka kamag-anak mo to, Christopher Lim, Asset Lim. Mr. Chairman, no, it's not related to her. Di sir. Hanggang ngayon, ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawan ng sanction itong tauhan ninyo? Check mo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. May plate number tayo? LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, meron tayong pangalan niya, MMDA. Do we have his name?
Yes, sir. Kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were given to DOTR for them to issue show cause order. Yung LTO po yung ano na po no, ng show cause doon sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Mr. Greg Pua, Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Nung nalaman po namin itong nung nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim De Vera. Ano pangalan po yung owner ng vehicle? Wivina Lim De Vera. Female ito si Wivina. Yes. Female. Yung driver is male? Yes, Mr. Chair. Male. Okay, why would you issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Wivina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? At the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair. You already have that information from the MMDA kasi the fact that the MMDA was able to issue a ticket to that driver, then dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga. Yes, Mr. Chair. But naka-aksidente. At that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim De Vera, suspendin yung lisensya nito. Yes, Mr. I want Chair. this license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr. Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim De Vera. Ase ko sa Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. I-stop na yung mga tinatawag yung bullshit na investigation. I-stop nyo na yung investigation, sinasabi niyo, precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Mr. Chair. Suspindihin niyo po yung tauhan niyo. Can I expect from you to sanction this? Ilan po sila? Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao no? Na, Tatlo po yung naghatid po sa so kanila. these three persons from DOTR, I want them sanctioned. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, meron pong administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po ang nakikita niyo pwede ipato sa taon to? Besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So I would like you to give us an update maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa ating napag-usapan. At kung na-implement po yun, I want a black and white, it should be furnished in black and white, yung pong naging decision ninyo at yung pong pag-implement ng inyong desisyon. Yes, Mr. Chair.